Hello, magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan ko. So, meron mga videos. Actually, madami to eh. Ewan ko kung lahat to. May mga posts din na pag-uusapan. So, unahin natin to mga men. Ano ba ito? Nung unang nakita ko to, hindi ba parang content lang ito? Scripted or seryoso ba? Yung yung ah magnanakaw viral matapos lips to lips ang mga ang gawing parusa ng mga nakahuli. Viral sa social media ang isang video kung saan makikitang nahuli ang isang magnanakaw, ngunit sa halip na bugbugin o agad isumbong sa mga otoridad, isang hindi pangkaraniwang parusa ang ipinataw dito ng pilitin siyang makipag lips to lips sa mga nahuli. Okay lang sana kung ang mga nakahuli sa kanya, Viva Max no? Kahit ako magnanakaw. Joke lang. Di ba? Kahit ako magnanakaw din dun no? Dahil sa kakaibang pangyayari, mabilis na kumalat ang naturang video at umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen. May ilang ang natawang residente habang may iba naman nagpapahayag ng pag-aalala at nagsasabing mas nararapat na ipabaya sa otoridad ang paghawak sa mga taong nahuhuling gumagawa ng krimen. Sa ngayon, hindi pa kilala ang pagkakilala ng mga taong nakikita sa video at wala pang official na impormasyon kung saan at kailan ito nangyari. Hindi ba parang lang ito? Prank lang ito? Or ano? Sometimes ganun nami-misunderstood na totoo ang nangyari. Pero tingnan nga natin, ano ba yung nangyari dito? Namali ka ng kuwebang pinasok mo, boy. Ano pala, teritoryo pala ng mga sirena yan. Pero i-confirm na natin totoo, mukha siyang mukha siyang katuwaan ng I don't know, saan nakuha yung saan nakuha yung istorya na magnanakaw kung hindi naman nila alam kung saan nanggaling yung video. 'Di ba? Nilagyan na lang nila ng istorya. Anyway, so next next video. Ano to? Grabe naman. Ano ko lang, baka mamaya makopyright tayo ng sound Ano yun, di ba maggaganyan kayo? Hindi naman birthday eh. Hindi naman yung birthday. Ba't binasagan nyo kunyari lang eh? Para kayong gago. Akala kasi birthday talaga eh. Nakaka-bad trip yung ganyan, no? Yung pagtitripan ka ng ganyan. Na akala na, syempre, iisipin nyo rin dapat, may pag-uwi niya ba? May masusuot ba siya pa uwi? Kaya yung mga party na ganyan, no, yung lalo na sa inong nasa company namin, may ganyan-ganyan din dati eh. Hindi ako natutuwa sa ganyan. Okay lang sana yung mga madaling, let's say halimbawa yung powder lang, no? Kasi pwede mo namang pagpagan yun eh. Pagkatapos, pero yung may mga itlog na ganyan, yung makakabasa, yung paano naging nakakatuwa yun sa mga ibang tao. Mga abno lang siguro matutuwa doon. Maliban na lang kung expected na mangyayari talaga yan. 'Di ba? Yung katulad doon sa ano bang show yun? Kalimutan ko na. Pero yung mga simpleng ganyan, wala nang basaan na yun. Putang ina naman eh. Para naman tayo mga tanga niyan eh. O next. Ito, yung
Ano ba to, men? LTFRB, ano to? Pinatatanggal ang mga malalaswa at malalakas na sounds sa mga PUB. Paano? Kasi makiusap. Wait lang. Si Gabriel Guna yung next eh. Yung gano'n, yung sound effect na gano'n. Hindi pa ako naka-encounter niyan sa kalsada ng tunay na ganyan. Pinapay Ba't kailangan magpalagay ng sound na gano'n? Hentai yun hentai Pinapayuhan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB dito sa Palawan ang mga driver na mapampaseherohang sasakyan na alisin na ang malalakas o malalaswang sound effects sa kanilang mga sasakyan. Mga taga-probinsya talaga, no? Mahilig sa mga ganyan, yung mga unnecessary, yung burloloy sa, Alam mo, agad na taga-probinsya pag may mga ganun-ganun eh. Kasunod ng pag-viral ng isang multicab dito sa Puerto Princesa City. Ayon kay LTFRB Admin Aid 4, Ganda. Ganda ni Mama. isang multicab dito sa Puerto Princesa City. Ayon kay LTFRB Admin Aid 4, Kate Darlene Mirando. Darlene Mirando, search nga natin. Darlene Mirando. Tingnan nga natin yun. Darlene Mirando. Uy. Ito siya, oh. Darlene Mirando. Pero yung yung FB mismo nito. Tingnan ko lang Mirando. Wala eh. Iba naman to si ma'am eh. Nakalock yung profile eh. LTFRB. Tingnan nga natin. LTFRB. Bagal naman. Anyway. Wala eh. People. Tingnan nga natin. Walang si ma'am. Iba siguro ang pangalan na nagamit ni ma'am. Nakipag-ugnayan na ang LTFRB at Land Transportation Office o LTO sa driver ng naturang multicab na nangakong tatanggalin ang nakakaasiwa na sound effects. Pinapayuhan din po natin yung ating mga PUV Doon tayo bumagsak sa boses. drivers, yung ating mga multicab drivers na iwasan po or tanggalin po yung mga malalakas na sounds na magiging apekto or magiging apektado yung ating mga pasahero para maging komportable din po. Sinabi rin ni Mirando na hindi angkop ang ganitong tunog sa mga PUV o public utility vehicles dahil maging ang mga minor de edad ay kabilang din sa mga pasahero. Oo nga naman, Hindi, sabihin na natin na, hindi, wala namang nakikitang malaswa dun eh. Siyempre, maku-curious din yung bata doon. Kaya mo i-explain sa bata yon pag narinig yung, yung ganong tunog. Yung yung ganon. May explain mo sa bata yon sabihin sa'yo, Papa, ano yun? Ano yung tunog na yun? Bakit ganon? Alam mo minsan, yung para lang maging cool. Hindi ko alam kung ano ba yun. Ugaling papansin ba yun? Or sadyang hindi na nag-iisip? Pero Ipinagbabawal po yung mga malalaswang tunog o yung mga malalakas masyado na makakaapekto sa ating mga pasahero po kasi hindi lang naman din po mga adults yung ating isinasakay, tama po. Kahit pa sabihin mo mga adults, ang awkward kaya nun. Lalo na pagka may nanay kang kasama.
So may mga minors din po tayo. So mas maganda na iwasan na lang din po. Nilinaw din ng LTFRB na may aktibong prangkisa ang naturang multicab matapos itong beripikahin sa kanilang regional office. Matatandaan ng mag-viral online ang reklamo ng isang pasahero sa Puerto Princesa City dahil sa hindi umanong nakakaayang sounds ng isang multicab sa tuwing hihinto ito. Bagamat hindi binanggit ng LTFRB ang mga posibleng parusa sa mga PUV na mayroong ganitong tunog. Hindi, siguro more on, ano na lang yan, more on pakiusap na lang. Diba? Siyempre, kahit na, ano ba, gugustuhin mo ba yun? Para naman tayong tanga nun. Mas mainam umanong iwasan na lamang ito. In the heart of changing lives, ito, si Brigada Freddy Camat. Hindi talaga siya maganda. Kahit na anong, ano mo. Yamate daw. Yamete kudesai. Ano yun? Antayin mo yung truck daw. First timer makarinig ng busina ng ganyan. Kaya video agad. Hahataga bukid ata. Hindi dahil first time, syempre, 'di ba? Wait lang ha, wait. Merong Kasi pakiusap po kayo, sir. ito yung kay Gabriel Go, no. Pag-usapan uli natin na saglit lang. Yung regarding dun sa nangyayari. May kaibigan ako before na teacher na galit na sa akin ngayon. dahil nilalahat ko daw yung teacher. Ang sa akin lang naman, hindi naman siya galit dun sa dun sa pinaglalaban ko. Ang sa kanya, ba't daw nilahat ko daw yung mga teacher? Siguro nasaktan si sir kasi nga teacher siya. Ang sa akin kasi doon, nakialam na kasi yung yung parang yung representative nyo sa kongreso. Kasi kayo yun eh. Kayo yung nire-represent nyo lahat ng teacher eh. Hindi lang naman yung teacher na naagrabyado yung nagre-reklamo. Lahat kasi ng teacher na nire-representa nung nagreklamo na. Kaya ang ginagamit kong term, lahat na rin ng teacher. 'Di ba? Hindi lang kasi kung ang pumapalag lang yung teacher na hinuli lang, yun lang talaga ang pagpupukusan ko. 'Di ba? Hindi nagsalita ni representative nyo eh. 'Di ba? Ngayon kung sumasama ang loob nyo, ganun talaga. 'Di ba? Tsaka may mga teacher, marami akong teacher na nakikita na yung mga page ng teacher na nagalit kay Gabriel Go, using that logic na wag lahatin yung ba't nagagalit din yung ibang teacher na hindi naman sangkot doon. Tapos sabing ganon, teacher ka ba na sabi ganon, may isa pa nag-post ang sabi daw ni Gabriel Go, teacher ka pa naman, hindi ka mag-helmet. Sabing gano'n, teacher ako, pero required ba maging perfecto? Yun ang sabi nung teacher Iniisip ko, paano kung halimbawa ganyan din ang sagot sa'yo ng estudyante mo? Yung matapos mong turuan sa abot ng makakaya mo, no? Yung tinuruan mo, yung lahat ng paraan para matuto lang siya, tapos mali pa rin yung ginagawa. Tapos kapag, ba yan? Di ba sinabi ko na sa'yo yan? Tapos babalikan ka nung estudyante mo. Bakit required ba maging perfect? Kasi sa totoo lang, yung pagsusuot ng helmet, ito medyo konti lang magkakain lang ako ng argument ko. Yung pagsusuot kasi ng helmet, hindi naman kailangan maging perfecto ka para magawa mo yun. Hindi yan katulad ng pagiging santo. Hindi na kailangan maging santo, 'di ba? Lahat nga tayo, naniniwala din naman ako, lahat naman tayo nagkakamali. Actually, kung pagkakamali man ang ginawa ni Gabriel Go, ganoon din kayo eh. Sumita kay Gabriel Go eh. 'Di ba?
So yun lang. Hindi perfection ang ang inaharap. Mapapatanong ka kasi, 'di ba? Parang unusual kasi 'yun, pero kung hindi ka teacher, let's say halimbawa, kasi pag teacher ka kasi may ine-expect kasi sa na may ine-expect kasi sa na parang standard. Parang ganito, no? Napag-usapan namin dalawa ni Earvlog to nung nag-live kami. Si Earvlog po teacher pero naiintindihan niya ako. For example, ganito, no? Isang pulis na sangkot sa sa holdapan. Siyempre, mabibigla ka noon pag nung inimbestigahan mo, pulis ka pa naman, ba't ginawa mo to? Alam mo yun, parang mabibigla ka, parang sobrang ironic kasi nun. Parang yung sa teacher, ine-expect mo, no? Kasi nagpapa-implement yan ng disiplina sa school Tapos sa kalsada, hindi disiplinado. Masasabi mo talaga yung teacher pa naman. At sa akin, wala masama yun. Yung sabihing teacher. Now, pupunta na naman dun sa pupunta naman dun sa nakiusap na. Nakiusap hindi na pinag-uusapan dun kasi nakiusap na na wag videohan, binidyohan pa rin 'Di ba? Naiintindihan ko 'yon na kung pinagbigyan ni Gabriel Go 'yon, ma-appreciate ng teacher 'yon. Kaya lang ang argument kasi wala namang kasing pasok naman sa pwedeng gawin yung ginagawa ni Gabriel Go. May matigas na naman ang ulo diyan na sasabihin, katulad nung nakausap ko sa comment section, privacy kasi, privacy. Tapos na tayo dyan sa privacy na yan, putang na naman Ilang lawyer na nag-explain dyan sa privacy na yan Ano ba yung hinihiling ng privacy? 'Di ba? Ang sabi nung abogado dun sa magkaiba daw yung pagkuha sa'yo at magkaiba din yung pag-upload. Now, yung pag-upload daw ng video na may muka mo, 'di ba? Pwede yung gawin as long as na hindi identifiable yung nasa video. Yun naman yung ginawa, naka-blurred naman. Ano pang problema nyo? Actually nga, pwede ilusot yun kahit hindi naka-blurred yung mukha nun Kasi nga, di ba, nakakalusot din naman yung mga vinivideohan ng CCTV. Let's say, halimbawa, yung sa kalsada din, di ba? Pag may ginagawang mali yung motorista, vinivideohan din yun. Kaya lang, pag pinablish na ng news outlet, naka-blurred na yung mukha. Actually, yung kay Yana Motovlog, hindi niya binlurred yung mukha Identifiable, pero hindi pa rin nakapagkaso ng data privacy act. Kasi public nga. 'Di ba? Huwag niyo na ipilit yung Nakukuha ko yung punto ng mga teacher na sana pinagbigyan yung pinagbigyan. Doon lang naman umiikot yun Yun ang huling resort nyo para ilusot yung teacher. Yung nakiusap naman ng maayos, hindi pinagbigyan. Pero ang argument kasi doon, kung hindi siya napagbigyan, hindi rin naman bawal. 'Di ba? Nakukuha na. Ngayon, malas mo lang talaga. Kaya dapat kasi talaga ang nangyari, sumunod na lang sa batas para hindi na nangyari 'yon. 'Di ba? Kaya lang hindi na natin maibabalik Pati yung pagka-publish din sa kanya, hindi na rin maibabalik 'yun Nangyari na Ano gagawin natin ngayon? Mag-aaway tayo habang buhay. Di ba, men? Hindi pa rin tumigil yung teacher Tapos pag sinagot din yung mga post nila, gagalit naman dun sa sasagot. Di ba? Kayo din yung ayaw pumatay ng issue Sa totoo lang, lalong nilalaban yan, lalong napapahiya yung teacher na nahuli. Sa totoo lang. 'Di ba? Kasi hindi namamatay yung argument sa yung kung tama o mali ba yung ginawa niya. Doon umiikot 'Di ba? Inuulit ko naiintindihan ko na hindi sana pinagbigyan ni Gabriel Go. Kaya lang wala namang maikakaso kay Gabriel Go dahil wala siyang ginawang mali ayon sa batas. Yun lang.
Kasi yung sinasabi nyong mali do sa ginawa ni Gabriel Go, ay personal preference nyo na lang yon, 'di ba? Hindi naaayon sa batas. At naiintindihan ko yun. Okay na? O hindi pa? Anong issue nito? Kasi makiusap po kayo, sir. Kasi Hindi. Makiusap. Si Gabriel Go daw makiusap do sa bangketa. Hindi kami makikiusap sa iyo. Ba't kami makikiusap? Eh mali yung pinestuhan nyo. 'Di ba? Bangketa po to, bawal po harangan buo to. Ayan o. Oh. Nakaharang ba? Ito ba kinukuha? Ang kinukuha yung tolda nakaharang, 'di ba? Saka unang-una, meron po ba kayo business permit dito? Pinayagan kayo ng barangay? Yes po. Pinayagan kayo ng barangay. Pakitawag nga yung barangay. Muna kayo. Binigyan mo sana ng pagkakataon umalis. Maski kasama si Kristo. Patay ka dyan! Tinawag na si Kristo. Po. Pilipino ka ba? O hindi? So, gagamot ako ng barangay. Ito kasi ang problema sa atin eh. Yung palaging umaasa na lang sa konsiderasyon. No? Na sana inano mo. Inulit ko hindi ako magpapaka-plastic. Maaring ganyan din ako pag ako nahuli. Ganyan din ako. Lahat ng pangungonsensya gagawin ko din. Kaya nga, sinasabi ko, yan ang problema sa atin eh. Kasama ako doon. 'Di ba? Kasi kaya tayo lumalabag minsan, alam kasi natin ang pwedeng pakiusapan. Yun, dadaanin na ikaw ba, tatawagin si Kristo o kung sino man, patay na tayo doon. Pag mga gano'n, yung sana, hinintay mong umalis, ay ano pa use nung paghuhuli. Diba? Pupunta naman, yung mga mayayaman kasi, yung mga may flood control. Yun ang hulihin nyo, may flood control. Anong gagawin ng MMDA sa flood control? Ano ba? Oh, next. Last issue na pag-uusapan. Yung sculpture daw ni Rene ano ba to? Hindi. Nung una, ano ba to? Sarcasm ba to? Joke ba to? O seryoso na? Yung sabi gano'n na ang pinakamasarap sa lahat. Sana palitan na, ilang dekada naman na ang nakalipas daw. Palitan na daw yung kay Jose Rizal, si Butterbonia daw ang palitan. Wala namang kasalanan si Rene dito, kaya lang sometimes yung mga Pinoy kasi alam mo yon, parang masyado, wait lang, tatanungin ko, ano ba in-idol dito kay Rene? Tinatanong ko po hindi ko sinasabing wag niyong idolin. Ano ba yung kina-idol niyo dito dahil magaling mag-basketball? Ano yung significance nun sa karangalan sa bayan? Maybe sumali siya sa international na palaro or pero sapat ba 'yon para palitan yung yung monumento ni Jose Rizal? Hindi po yan pwedeng palitan kasi kapag pinalitan yan, parang kinalimutan nyo na rin ginawa ni Rizal sa Pilipinas. For me, mas malaki ang naiambag ni Rene sa Pilipinas kasi sinakripisyo niya, buhay niya para sa MVP ng Pilipinas. Ano daw? Para sa MVP ng Pilipinas? Mas malaki ng bagay kasi sinakripisyo niya ang buhay niya. Hindi niya naman gusto na malunod siya eh. Baka ang akala nito talagang sinadya ni Rene na malunod siya para sa basketball. Yun ba ang ibig sabihin nito? Kasi para daw sa MVP ng yun nga, ayusin nyo nga yung buhay nyo. Kung ano na lang, tapos ito, ito sa akin, wala namang problema dito. Ref magnets, sabi gano'n, Robilin Butterbonia to sell ref magnets, lipsticks, and lip tints at new store. Ni, Butterbonia, wala namang problema dito. As long as na yung paggagamitin yung pangalan ni Rene,
yung pamilya niya yung ano, yung makikinabang. Okay lang. Kasi ibang tao, di ba? Nagagatas. Kung may gagatas din lang, edi pamilya niya na ang gumatas. At least kahit papaano, yun din naman ang gusto niya eh. Magkaroon ng magandang buhay ang pamilya niya eh. Kung ano ba, kung yan ang magiging, naniniwala yung pamilya niya na yan ang magiging way, eh di go, wala namang problema. As long as na yung pamilya ang ano, makikinabang. Anyway, yan lang po muna pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.